Welcome to Negosyente, ang programang naghahatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa pagninegosyo. Sa Usapang Babae, makipagkwentuhan tayo sa isang tanyag na abogado. Para naman sa kwentong negosyo, kilalanin natin ang isang designer ng kakaibang footwear mula sa Liliw, Laguna. At syempre, isang kababayan natin ang maswerteng makakatanggap ng dagdag puhunan sa Puhunan Plus. All these and more. Ito si Roda Castro Kaliwara, your resident Pinay entrepreneur. At ito ang Negosyente. Our guest for today needs no further introduction. A very vibrant, outspoken, and oftentimes controversial litigator. Ang tagapagtanggol ng kababaihan, Attorney Lorna Pataho Kapunan. Hey, hi there, Rhoda. Thank you for having me. I mean, after several reschedulings, not tuloy din. Ang hirap ha, kumuha ng schedule ha. And It then took us like how many weeks? Yeah, but Diba? we're both naman busy, so it's good. It's meant to happen. So this will be life-changing for many of your viewers. Kilala ka bilang matapang na abogada, pero mamaya natin pag-usapan yan. Gusto naming kilalanin sino nga ba si Attorney Lorna Kapunan bilang babae. Bilang babae, akala ko lalaki ako. I was born on April Fool's Day. Okay. The eldest in my family was a girl. So, syempre, nung panahon nila, ng mga magulang natin, they wanted boys. So, April Fool's Day, and the nurse said, it's a girl. So, my dad said, you have to be joking. Is it April Fool's joke? No. So, and that's how I grew up in a family where there were no gender roles. I was not girl, I was not boy, I was not color pink or color blue and staying in the kitchen. In fact, to this day, I don't know how to cook because I never thought of the kitchen as my playroom. I would always play patintero, yung Boy stuff. boy stuff. Yung pahabaan ng dura, tapos ganyan. All this boy stuff. So there were no, and my kids are like that. So my kids, I have 5 sons. I widowed in 2001, so you can imagine, they go to exclusive boys' school. So I was father and son night, camping night, inuman, etc., etc. It didn't bother me that I had the role of both a mother and father because it is what it is. Pero what is it like growing up with a dad na naging Supreme Court Justice? Tama? Yeah. Right? It's Justice of the Supreme Court. Before that, it was Court of Appeals, and before that, COMELEC. It was a challenge because you're always your father's daughter. Are you the daughter of? I grew up like that, especially in the legal. Was there a pressure? There was pressure. Okay. There was pressure on my part to live up to, are you the daughter, no? And years later, when I was known in practice, my father would proudly say, I am the father of my daughter. Hindi na she is my daughter, I'm the father. You know the saying, I wanted to be a chip of the old block. My father would say, oh, she is the block of the old chip. Siya na yung chip, ako na yung block. So I guess it's, the genes were a plus, as they all are for most of us who are born to talented parents or those who are known in the industry. My mother as well was an alpha female. She was president of Nursing Association. She even drafted the nursing bill. She was Vice President, Academic Affairs of United Medical Doctors, Dean of School of Nursing of FEU. So I had genes on both sides. Kaya na-develop yung pagiging strong mo? Yes. Okay. Plus, I'd like to say, people are saying, ba't ang tapang-tapang mo? I think it was the values that we got when we were kids. For my parents, it was a strong sense of right and wrong. Pero that's what you think, matapang siya, pero It's a may pusong mamon din. Moral, I call it moral clarity. It's when you have a strong sense of right and wrong. Sabi nila, ba't ka nag-accept ng mga controversial cases? Ba't hindi ka ba takot dyan sa kalaban mo? I say, mali eh.
what is right and what is wrong is wrong. I mean, we don't have a perfect justice system, but we win our case on the merits. Gusto kong malaman, di ba, you married your UP classmate, Yes, law school in UP, we're classmates in law school. who became the RTC judge in Manila then. Yes, So, kaparehas mo, strong din. yeah. Paano yung in one or sa isang bahay, two individuals who have, both of you, have this strong personality? Hindi ba problema yon? Hindi ba Also the mahirap problem yun? because there are many things to talk about. As a matter of fact, we never talked about the cases. One funny incident, before he became judge, he was a practicing lawyer. We were both rushing to go to court, not realizing we would end up in the same case against each other. Parang ganun. Oh, It's so cute. totoo pala yun. Para movie, ah. Parang sini nga, parang sini. You are known to have controversial cases nga and controversial clients. Is there criteria para i-accept? Yeah, there is. You have to be crazy. Okay. So, You have to be crazy to be my client. You're crazy enough to come to me, I will help you. and what kind of client na you would say na I won't accept even millions of pesos are being offered na sa'yo? I don't do drugs. Okay. I don't do drug lords. I don't do rapists. There are many things I won't accept. And Yeah. what can you say about the passing naman of this, I don't know if this is a controversial House bill then, 9349. The divorce. Yes, Yes. Proposed Absolute Divorce Act. Well, it's been long overdue. People are not realizing that this is not the first time. Okay. We had divorce during the Japanese occupation. It is a misconception to say that this divorce bill breaks up marriages. No, that's not the intent. It's precisely to give couples who are already in a broken relationship to move forward, because it doesn't break a relationship, it's already broken. The children see, for instance, the father beating up the mother. So that child will grow up to be a child beater because he thinks that's the norm. Yeah, that's right. Just to give us an idea, how much would it cost us to file a divorce? Under this new bill, actually, 50,000 pesos. So it's even cheaper than filing an annulment. It's much cheaper. Lalo na, ang daming kababaihan na OFW going abroad, no? That's right. Papadala ng pera dito. Yung mga asama naman nila, Winawaldas. winawaldas, o binibigay sa mistress, or iniinom. Pagdating niya, wala na yung pinapagawang bahay. Saan na yung pinagawang bahay? That OFW now has the option of filing in the consulate. Doesn't have to go home. Okay, if you need more advice, Kapunan and Associates, right? Law offer. Kapunan and Castillo Law Offices. Anything you would like to tell our viewers, especially ang ating mga female viewers? You just have to believe in yourself. Strength really is inner strength. And at the end of the day, it's about human dignity. If you respect yourself, the whole world will respect you. Attorney Lorna Kapunan, maraming salamat for your time. Thank you for welcoming us to this beautiful office. Thank you so much. But, this was fun. Meet the women behind the coffee brands at Cultura Filipino. Women's Voices is brought to you by SM Supermalls. Brought to you by SM Supermalls. Hi everyone! Welcome to Cultura Crawl, where we feature locally sourced food, beverage, and liquor that are unique to the Philippines. Among all other things, we are especially proud of our coffee. Project Beans is a Filipino brand, and our farm is located in Cavite, but we also source local beans from our local farmers in Mountain Province. And our special flavor is in Arabica, but we are also available in 5 flavors, which is Arabica Barako, Isabela Rhythm, and the Robusta. We are very passionate in giving a very flavorful taste of coffee in our city. Ang Cafea ay isa sa mga produkto ng Star Cafea Corporation. Ito ay kakaiba sa lahat ng mga kape kasi kami ang kauna-unahang coffee na nakapag-produce ng may sweetener gamit ang coconut sugar na mababa ang glycemic index, kaya tamang-tama ito sa mga tao na may mga diabetes at iba pang problema sa kalusugan. Meron ding collagen, pampaganda ng ating kutis,
at meron CoQ10 at agaricus mushroom para doon sa gusto na mas healthier alternative na coffee ika nga. At nakakatulong din kami sa mga coconut farmers at iba pang farmers sa Pilipinas. Kaya kami ay nasisihan at nakikipag-collaborate kami sa kultura. Higit na 10 taon na sa ngayon. Thank you for joining us and see you at Kultura. Brought to you by SM Supermalls. Sa kwentong negosyo, siguradong matutuwa kayo sa mga makukulay na footwear gamit ang mga native materials. Hi, ako po si Carmel, ang presidente ng Golden Zapatillas Corporation. Kilala po kami sa brand na Padron. Ang Padron po ay isang Spanish word na nangangahulugang pattern. Napili po namin ang pangalang Padron sapagkat ang bawat pares ng sapatos ay nagsisimula sa pagbuo ng isang pattern o padron. At ito ay makikita mo ang kanyang ganda matapos gawin ng bawat isang manggagawang sapatero. Ang padron po ay nagsimula noong 2015. Ito po ay isang negosyo ng aming pamilya na sinimula ng aking nakatatandang kapatid. Ang aming mga tiyahin at tiyo ay nagsimula sa paggawa ng sapatos noong 1963 na kanilang ibinebenta dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Sila noon ay gumagawa ng mga bakya at tsinelas na kilala sa bayan ng Liliw ang Antistis. Sa ngayon po, ang Padron ay gumagawa ng mga sapatos nayari sa abaka, inabel, jute at coconut button. Iba't iba ang ginagawa namin na strap. Meron kaming ginagawa na hand-painted strap. Dito sa mga hand-painted strap na ito, nabibigyan namin ng pagkakataon ang mga kababaihan, lalo na ang mga nanay sa bawat tahanan na maipakita ang kanilang galing sa pagpipinta. Bukod pa dito, meron din kami mga embroidered designs kung saan sa Karatig Bayan din ng Bayan ng Liliw ay binibigyan din namin ng pagkakataon ang mga kababaihan na magborda ng mga disenyo tulad ng mga bulaklak, bahay, kubo. Ang Padron ay nangangarap na balang araw, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas kami makapagdala ng produkto. Sa mga susunod ng panahon, iniisip din namin na patuloy pang mapaunlad ang mga disenyo. Sa ngayon, sa tulong ng DTI, kami ay kabahagi ng DTI One Town, One Product. At dahil dito sa DTI, nagkaroon kami ng mapaunlad ang idea na iniisip namin na ano pa ba ang magandang konsepto para maging kakaiba kami. Ngayon, meron kaming tinatawag na Stella Interchangeable Strap, kung saan ang bawat isang mamimili ay merong chance na sa isang pares ng sapatos, maaari nilang palitan ang strap nito. From hand-painted, pwede itong maging plain strap or gumamit sila ng inabel strap. So, ang creativity ng bawat isang mamimili ay nabibigyan din importansya ng aming negosyo. Nilalayon din ng Padron na bigyan ng pagkakataon ang bawat isang Liliwenyos, gayon din ng lalo na ang mga kababaihan sa Karatig Bayan na mabigyan ng pagkakataon na mapaunlad ang kanilang buhay sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga talento sa pagbuburda at gayon din sa pagpipinta upang mapakita ang kahalagahan ng tradisyon ng mga Pilipino, gayon din ang kahalagahan ng craftsmanship na kailangan nating mapagpatuloy ngayon sa ating henerasyon at sa mga susunod pang henerasyon. Inaanyayahan ko po kayo sa aming tindahan sa Progressive Footwear sa Gatayaw Street, Liliw, Laguna upang makita ang aming mga produkto na kakaiba at talaga namang matibay at inyong masusubukan. Maraming salamat po. Sa syudad man o malayong probinsya, kabalikat ng ating mga kababayan ang BDO sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Pakinggan natin ang isang success story hatid sa inyo ng BDO. Lahat tayo ay may pangarap. Pangarap na magkaroon ng magandang buhay para sa sarili at para sa pamilya.
Ngunit kadalasan, hindi natin alam saan magsisimula. Narito at panoorin natin ang isang kwentong VIP, very important pangarap. Meet Erwin Dialino, isang negosyante at may-ari ng junk shop sa Bacoor, Cavite. Dati po kasi ako, nagbobote lang ako. Pero pangarap ko na magkaroon talaga ng junk shop. Hanggang sa nakaipon ako ng maraming kalakal na akala nila junk shop na to. Ngayon, dumating yung AO nyo na, Sir, baka kailangan nyo mag-loan, gano'n. Paano mag-loan? Wala naman akong property, wala akong para sabihin, di ba, gano'ng karabihan ang iniisip sa bangko. In-encourage niya ako na, hindi, okay lang sir, pwede yan. Tama-tama, kailangan ko rin nun kasi ang puhunan ko lang, paikot-ikot lang. Minsan pag naulan, hindi ka makadeliver, tapos may magbebenta, wala ka namang, sige, sa iba mo na muna ibenta. Malaking tulong ang nabigay sa akin ng BDO Network, gawa nung pinahiram nila ako ng una, hindi ko na iniisip yung kahit umulan, kahit wala mo na akong deliver, kahit na medyo masakit katawan mo, pwede kang hindi mag-deliver kasi meron ka pang budget. Malaking sa akin yung negosyo kasi simula nung nagnegosyo ako, nakakatulong na hanggang sa napag-aral ko yung anak ko, hanggang sa napagtapos pa, awa ng Diyos. Tapos yung business ko, nag-improve din, lumaki rin. Nabali lang ako sa mga junk shop noon Ngayon hindi na. Tsaka pinagawa namin yung bahay doon. Ang mapapayo ko lang po sa kanila, na wag ho nila isipin yung bangko na parang sa may mga property, may mga kotse sila na pwede nilang isanla. Hindi. Tumutulong din talaga ang bangko para sa mga small business na katulad natin. Subukan nyo, wag kayong mahiyang lumapit. Para sa BDO Network po, nagpapasalamat po ako dyan. Kasi po kung hindi po dahil sa kanila, kasi parang partner ko na po yan. Isang team na po kami, kaya nagpapasalamat po talaga. Ang laki pong pagbabago ang binigay nila sa akin, sa aking pamilya. Tuwing linggo, ang kaibigan ng negosyante ay nagbibigay ng dagdag puhunan. Ngayon, puntahan natin ang isang maswerteng micro-entrepreneur para sa Puhunan Plus. Andito tayo ngayon sa Arayat, Cubao, kung saan isang micro-entrepreneur ang maswerteng makakatanggap ng dagdag puhunan. Tara, puntahan natin. Ano pong pangalan nila? Delia Bagay po. Delia. Bagay, as in victory. Ano pong binibenta ninyo? Yan po, mga face mask, mga sari-sari po. Nakakamagkano kayong benta sa araw-araw? Minsan mga 500 na lang po. 500? Sa 500 ho na benta ho ninyo, magkano ho ang puhunan ninyo doon? Malaking puhunan po ito, 5,000 po. 5,000 yung puhunan ninyo. Tapos nakaka-500 kayong benta sa araw-araw. Oo, mga 300, mga ganyan na lang. Kasi mahina na Christmas Aling Delia, kayo ba'y may asawa? Meron po. Meron hong anak? Isa lang po anak ko, 3 na po apo ko. Aling Delia, ang tanong ko, gusto mo ba magkaroon ng dagdag puhunan? Oo naman. Aling Delia, isa ka sa maswerteng makakatanggap ngayon ng dagdag puhunan. Ito po. Para sa'yo. Salamat po, 5,000. Galing ho yan sa negosyante. Mapapanood ho ang negosyante sa GMA Pinoy Hits tuwing linggo ng alas 4 at nasa GMA Kapuso Stream Lunes ng 8 o'clock at nasa GMA Public Affairs na YouTube channel. Pasalamatan po natin ang kaibigan po ng negosyante, ang Rotary Club of Entrepreneurs and Professionals ng Quezon City. Ako po rin nagpapasalamat sa RCEP sa biyayang binigay po nila ngayon sa akin. Malaking tulong na po ito sa akin, lalo na sa aking pamilya. Maraming salamat po. Congratulations sa nakatanggap ng dagdag puhunan. Dito nagtatapos ang episode sa linggong ito. Ako si Roda Castro Kaliwara na naniniwalang pag may negosyo, may trabaho. See you next week.